Good day po sa ating lahat, no? Let's continue with our discussion sa civil procedure, no? So provisional remedies naman tayo, no? So what's the nature, no, of a provisional remedy? Okay, so a provisional remedy is a temporary, auxiliary, and ancillary remedy available to a litigant for the protection and preservation of his rights while the main action is pending. Okay, so yung pong nasa bar syllabus nyo, by the way, tatlo lang po yung provisional remedies na minention na kailangan nating aralin. Preliminary attachment, preliminary injunction, at saka rep levin. Yung pong receivership, support pendente lite, at saka po support pendente lite, hindi na po isinali sa dapat nating basahin for the bar. Okay, no? So, doon tayo focus sa tatlo, no? They are rates and processes which are not main actions and are dependent on the existence of a principal action. And the orders granting or denying procedural provisional remedies are merely interlocutory and cannot be the subject of an appeal. Pwede, however, no, pwedeng mag Rule 65, no. Pag sabihin natin na grant yung preliminary injunction, the aggrieved party, no, pwede mag-file ng motion for reconsideration. And once the motion for reconsideration is denied, later magka-file siya ng petition for certiorari sa higher court, no? Okay. So, ano po ba ang basis bakit ang courts nakakapag-grant ng provisional remedies? Ang tawag po dyan, implied powers. Okay? May implied powers po ang ating mga courts, no? Kasi under BP 129 example, 'di ba, the MTC, no, the first level courts, 'di ba, have original exclusive jurisdiction over actions for forcible entry and unlawful detainer. Yun po yung express power that was granted by the Congress to the first level courts. Ngayon, meron pong implied na kasalian so that the court, no, can properly enforce its powers. No? So that the first level court can properly implement its powers. Kaya po may provisional remedies, no? Okay. So kasali din diyan yung sabina, no? Provision ano rin siya, implied power din. Kasi ba't pa tayo magkakaroon ng hearing kung hindi mo naman kayang i-compel yung mga tao na mag-testify, na maging witness? If you cannot compel, what's the point? E di magde-deny na lang lahat ng mga witnesses ng mga tao to become witnesses. Diba? Hindi po pwede yun. Okay, sa ibang bansa nga sa US, meron pang jury duty, no? Jury duty. So pag nabigyan ka ng mail na kailangan maging jury ka, naging kasali ka sa jury, no? For a criminal case, hindi mo pwedeng tatanggihan, no? Sa atin wala namang jury, no? Trial court judge lang ang nagde-decide kung guilty or acquitted ang accused, no? Okay. So let's go to preliminary attachment, no? Preliminary attachment, ang ka ang similar po dito, Rule 39, no, yung mga garnishment. Similar po yung Rule 39, magga-garnish ka at saka attachment, preliminary attachment under Rule 57, no? Ang pagkakaiba po niyan, well, yung unang-una, ang pagkakaiba niyan, yung preliminary attachment during the pendency of the action. Ang garnishment under Rule 39 after the judgment became final and executory. So magkaiba, no? Sige, let's move, no, sa preliminary attachment muna tayo. So, well, ang prediction ko talaga dito, kung matatanong man kayo sa preliminary attachment, tatanungin kayo dyan sa grounds. Tapos, pwede rin kayong tanungin sa prior or contemporaneous service of summons. Hmm. Tapos, pwede rin kayong tanungin sa band. So, tandaan yung tatlo na yun. Predict ko, pwedeng dun lumabas, no? Sa preliminary attachment, sa grounds, sa band, at saka sa prior or contemporaneous service of summons, no? Tackle natin, no? When can an application for the issuance of a writ of preliminary attachment be filed? It can be filed at any time before entry of judgment. Why? Kasi pag nagkaroon na ng entry of judgment, motion for
issuance of writ of execution ka na, 'di ba? Mas panalo 'yun. Doon ka na pupunta sa execution stage na no? Okay. So grounds, no? Tandaan nyo, mahirap po yan pag binasa nyo lang casually o binasa nyo lang ng paisa-isa yung mga grounds ng preliminary attachment. Ang suggestion ko po sa inyo, alamin nyo yung commonality nung mga nakalista. Know what's common between these items. No? Kasi lahat po yan, may isa lang nakantayan. No? Iba-iba lang yung scenario, pero isa lang po ang foundation. At yung foundation po niyan is fraud. Fraud. Okay? Kaya po sabi sa kasong Dumaran versus Liamedo, no? 2021 case, non-payment of debt alone does not warrant the issuance of a writ of preliminary attachment. Hindi lang po makabayad yung ating defendant, sabihin natin. No? Sabihin natin, wala na talaga siyang property. No? Nalugi sa negosyo. Hindi pwede na yun lang, that alone, mag-i-issue ka na ng writ of preliminary attachment. Wrong. Kasi wala po siya sa mga grounds, no? So tingnan po natin yung mga grounds, no? Tingnan natin yung una. In an action for the recovery of a specified amount of money or damages, no? On a cause of action arising from, well, lahat naman to ng oblicon, di ba? Law contract, quasi-contract delict or quasi-delict against a party who is about to depart from the Philippines with intent to defraud his creditor. So in short, there is an action for recovery of sum of money. So pwedeng collection of sum of money. Di ba? And, tanggalin yan, hayaan nyo ni cause of action na to. No? There is an action for collection of sum of money filed by the plaintiff and the defendant is about to depart the Philippines with intent to defraud his creditors. By the way, kailangan nating mastery talaga ng caudal. So, idadagdagan ko pa to. Di ba sabi natin, non-payment of debt alone does not warrant the issuance of a preliminary attachment, di ba? Writ of preliminary attachment. May isa pa akong mas malalim, no? Departing from the Philippines alone, di ba? Does not warrant the issuance of a writ of preliminary attachment under the first item. Please remember, no? Please remember that. Non-payment of debt alone, hindi po siya ground. Pag alis lang sa Philippines alone, hindi po siya ground. Okay? Dapat po, based on the factual circumstances, based on the bar question, you can imply, you can infer fraud from the situation. No? Kailangan, kasi ang fraud naman is a product of the mind. So, you can only prove fraud by circumstantial evidence. No? You need to infer whether there is fraud based on the collective acts, based on the acts of the defendant, doon mo lang malalaman. No? So, it's a product of the mind. Kaya, di ba, tingnan niyo mabuti yung facts. Okay? Kung umalis lang sa Philippines kasi nag-travel, no, nagpahinga muna sa ibang bansa, pabalik naman ng Philippines, that's not a valid ground, di ba, for the issuance of a writ of preliminary attachment. So, tandaan nyo sa first list, sa una sa listahan, first item sa list, tatlo ang kailangan yung tingnan. Action for recovery of money, the debtor, the defendant departed from the Philippines with, pangatlo, with intent to defraud the plaintiff. Next, in an action for money or property embezzled or fraudulently misapplied or converted to his own use by a public officer, so malversation po ito, no? Or an officer of a corporation or an attorney, factor, broker, agent, or clerk. Estafa naman po ito. Or by any other person in a fiduciary capacity or willful violation of duty. So basically po, yung number 2, this is about malversation at saka estafa. Okay? Sabihin natin, well, mag-a-apply din naman to sa criminal procedure, no? Itong preliminary attachment, pero wag muna natin masyadong, no?
pahirapan. So tandaan nyo, this provisional remedy is applicable to criminal proceedings. Kaya po nakalagay dyan yan. Sabihin natin, nagkaroon ng criminal action for malversation, criminal action for estafa, di ba? So, syempre, pag malversation, non-bailable. Pag estafa, depende. Pag estafa by syndicate, non-bailable. Pero pag estafa lang, bailable. No? On top of that, pwede pong mag-apply. Tandaan nyo, hindi motion ha. Application for the issuance of a writ of preliminary attachment. Pwede pong mag-file yung prosecution. Okay? Para ma-attach na kung ano man yung natitirang properties netong nag-embezzle, netong nag-malversation, netong nag-estafa. Okay? Kasi kung hindi, tatago niyan lahat ng property talaga, 'di ba? I-dissolve na niyan, i-liquidate na niyan lahat, 'di ba? Para hindi niyo na mahabol. Okay? So ano ulit ang common ng 1 at saka 2? Fraud. 'Di ba? May fraud yung number 1 kasi aalis ng Pilipinas, yung number 2 may fraud kasi nga estapador. Kasi nga nagnanakaw sa kaban ng bayan, 'di ba? Ganun lang po kaano. Mahaba man po yung paragraph, hindi po ganun ka hirap, no? Dapat ang pagkakaintindi natin, no? Next tayo, no? In an action to recover the possession of property unjustly or fraudulently taken, detained or converted when the property or any part thereof has been concealed, removed, or disposed of to prevent its being found or taken by the applicant or an authorized person. Okay. Tandaan niyo po ito ha. Pag ito lang ang nakita nyo, yan, yung first part lang na yan, hindi po yan valid ground to for the issuance of a writ of preliminary for the issuance of a writ of preliminary attachment. What do I mean by this? In an action to recover the possession of property unjustly or fraudulently taken, detained or converted. Ano yan? Hindi ba ang kaso dyan action for forcible entry lang yan, di ba? Possession of property. Unjustly, by force. Fraudulently, papaano? Stealth, fraud, di ba? Tinake yung real property or pwedeng tinake yung personal property. So, replevin ka naman. Hindi po rito of replevin, ha? Baka malito kayo. Action for replevin. Okay? Anyways, masyado palang mahirap. Wag muna nating dali sa personal property kasi merong provisional remedy for that. Focus tayo sa real property. O, the real property, we want to recover the possession of this. Well, hindi naman pala mangyayari yan. So, we need to do it pala ng personal property. So, we need to make it more complicated. Paano mo naman itatago, i-conceal ang real property, di ba? Okay. So, punta tayo sa personal property, no? So, kotse, no? May madaling, madaling itakas, madaling itago, no? Gumagalaw yung property, no? So, unjustly taken, no? Kinuha yung kotse, no? Sabihin natin, carnap. Sabihin natin, kinarnap. Oh, syempre, kailangan ibalik mo yung kotse doon sa may-ari on top of criminal liability. O, so, criminal action po ulit. So, that's an action. Yung carnapping, may civil liability dyan. May action din dyan to recover the possession of the motor vehicle that was unjustly taken by the carnapper. Oh. So, that alone, tandaan nyo ha, kapag nagkanakawan lang, hindi ka pwede mag-issue ng preliminary attachment. Hindi ka pwede magpa-issue ng preliminary attachment. Why? Kasi wala pa po itong second part. Okay? What's the second part? When the property has been concealed, removed, or disposed of to prevent its being found or taken by the applicant or an authorized person. So, ibig ko sabihin nito, hindi mahanap or ililiquidate na yung motor vehicle na ninakaw sa kanya. Buuin natin yung facts para maging applicable yung number 3. Sabihin natin, ninakaw ng carnapper yung kotse ni A. Tapos, after doing that, nag-file ngayon ng kaso
si A, no? Laban dun sa carnapper sa Office of the Prosecutor. O later on, may probable cause, final po yung kaso sa court. RTC yan, no? Kasi carnapping. Matindi penalty dyan. May civil liability doon, di ba? Kasi yung criminal action, di ba? It includes the civil action, di ba? Arising from delict. Okay. So, may kasali dyan, no? Yung recovery of the property that was stolen, no? Kasali din yan. Nasa revised penal code din yan, no? That's a relief that must be awarded in favor of the private complainant, no? The injured party. The private injured party. Okay. So, sabihin natin, nung nahuli na yung carnapper, tinanong siya ngayon ng police, tinanong siya ngayon ni prosecutor, tinanong siya nung complainant. Sabi nila, asa ba yung kotse? Where is the kotse? Sabi niya, ayaw kong sabihin sa inyo. Hindi ko sasabihin sa inyo kung saan ko dinala ang kotse. Oh, ngayon, the second clause nitong listahan na to, it applies now. Okay? When the property has been concealed to prevent its being found, di ba? Or taken by the applicant or an authorized person. See? Pero pag halimbawa, ninakaw yung kotse, tapos nahuli yung suspect, no? Na-file ng kaso. Yun namang kotse, nakita naman nila o sinabi naman sa kanila kung saan nakapark, kung saan napadpad. Ba't mo kailangan ng preliminary attachment? Hindi mo na kailangan kasi nga you already saw, 'di ba? You already found the car. Magkakaroon lang po ng magkakaroon lang po ng application yung number 3 if the motor vehicle was concealed by the accused. At saka ka magpapa-attachment ngayon, papahanap mo yan. Yun lang po yun. No? Okay, next tayo. In an action against a party who has been guilty of a fraud in contracting the debt or incurring the obligation upon which the action is brought or in the performance thereof. Ano po itong number 4? We need to be competent po talaga sa civil code, specifically obligations and contracts. Ito pong unang clause na to, this is causal fraud. What's causal fraud? Di ba yun yung inducement? Di ba? Without which the other party would not have entered into. Di ba? Insidious words or machinations. Di ba? Yan yun, di ba? Okay. Ano naman po yung incidental fraud? Itong next. In the performance thereof. So yung pong number 4, it covers two types of fraud. No? Causal fraud at saka incidental fraud. Tandaan nyo, pag may causal fraud sa factual circumstance o merong incidental fraud, automatic, pwede nang mag-file ng application for issuance of a writ of preliminary attachment. Okay? Pwede na pong mag-file. Kasi there's also fraud. Fraud na naman. Di ba? Nakita niyo puro fraud, no? Lastly, in an action against a party who has removed or disposed of his property or is about to do so with intent to defraud his creditors. Ito po yung pinaka-common, no? Save the best for last. Ito po, yung mga kaso na to, ito yung mga kaso na to. Ito po yung normaling nangyayari sa totoong buhay. Nag-file ng action for collection of sum of money si A laban kay B. Nakita ni B o nalaman ni B na nalaman ni A, no? Nalaman ni A na si B pala nagsisimula ng mag-liquidate ng property, binibenta na, 'di ba? Binibenta na yung property para hindi na tumahabol ni A. So ngayon maging cash na ni B yun, tapos si B, siyempre tatago na yung cash, 'di ba? Para hindi siya masiro, no? Kasi baka malaki utang niya kay A, no? Baka daang milyon. Okay. Pwede po bang mag-file ng application for issuance of writ of preliminary attachment si A? Yes. Why? Tingnan natin ulit. In an action against a party.
Action for collection of sum of money filed by A against B. B has removed, disposed of his property, niliquidate niya, di ba? Or about to do so kasi natinigan na ni A with intent to defraud his creditors. Malamang, based on the acts of B, we can infer, ma-infer natin, no? Ma-decipher natin, circumstantial evidence, no? We can decipher that Mr. B intended to defraud him para hindi po siya magkaroon ng benefits dun sa property ni B. Si B lang lahat ang magkakamal nung property, hindi pa magkakamal. Magkakamal nung proceeds ng property para itago niya na to. See? Nagawa natin ng example kahit pa paano lahat, no? Yung number 4, gusto ko palang balikan. Sige. Para meron na rin kayong brief background, no? Kung meron na kayong short background sa pagkakaiba ng causal fraud at saka incidental fraud. Sige. Ito po yan. Ang causal fraud, ganito ang example. Pumasok si A sa isang supermarket, no? Si A, kinausap siya ni B. Sabi ni B, Mr. A, bumili ka na nitong ino-offer ko na wine, no? Mababa lang ang alcohol content nito, sabi niya ganun. Tapos, 40 years na ang edad. Something like that, no? O siyempre si A na-convince, no? Na-sales stock siya basically ni B. O sige, sabi ni A ngayon. O sige, B, bigyan mo ako ng 3 bottles. Bili ko sa'yo, no? So magkano? Magkano isang bottle, sabi? Isang bottle is, wag pala sa retail. Kasi sa retail store pala, ang seller dyan, yung retailer, hindi yung may-ari hindi yung wine company. Okay, so baguhin natin. Sabihin natin, nasa isang alcohol fair. Ayan, nasa bazaar, ganun. Okay, nag-offer si B, nag-offer si B. In-entice ni B si A. A, bumili ka ng wine namin, mababa lang alcohol content, matagal na ang edad. Habang tumatagal, di ba, lalong nagmamahal. Okay, sige. O ngayon, syempre, nakumbinsi si A. O sige, bibili ako. Bibili ako. Sabi niya ganyan, 3 bottles, nakumbinsi mo ako. Isang bottle, sabihin natin, 5,000. O, 15,000 yung inilabas ni A. Binayad. O, binigay yung bote. Binigay yung bote ni BKA. Nung pag-uwi ni A, na binuksan niya yung bote, pagkakainom, nung ininom niya, grape juice lang pala yung laman. Anong fraud yun? Causal fraud or incidental fraud? That is causal fraud. Why? Nasa definition lang po yan ng nasa oblikon. How is causal fraud committed? Diba? O sige, let's explain it properly, no? Causal fraud, no? What is the meaning of causal fraud? No? Causal fraud happens, wag palang meaning. When does causal fraud happen? Causal fraud happens when through insidious words or machinations of one of the contracting parties, in this case, si Mr. B. Diba? Mr. A was induced to enter into a contract. Without them, he would not have agreed to the contract. Okay. So, based po sa factual circumstance natin, si A, he would not have entered into a contract with B if B did not entice him. If B did not employ sales stock, seller stock. Diba? Di pala seller stock, sales stock, no? If hindi niya sinale stock si A, hindi naman bibili si A. Sinale stock niya. Naengganyo si A. Nakumbinsi si A. Binili ngayon. Later on, grape juice pala. Nakita niya po, no? Kaya po siya causal fraud kasi si A was not intending to buy etong wine. Yun po ang tandaan nyo. Tandaan nyo, ganun ang causal fraud. Para mas madali.
Ang pinaka-important dyan, yung salitang o yung phrase na he would not have agreed thereto. Yun ang pinaka-important. Kasi in Tagalog, hindi dapat ako bibili, pero ininganyo mo ko. Yun yan. Kung hindi mo ako ininganyo, hindi sana ako bibili. Ganon. Okay? Second example. Favorite ko kasi ginagawa tong example na to, kaya ano inulit ko na ngayon. Pag sinabi ko na ngayon sa civil procedure, later on babanggitin ko to ulit sa oblicon. No? Something similar to this. Pumunta ngayon sa alcohol fair si A, no? Desidido na siyang bumili ng alcohol. Siyempre, nasa alcohol fair ka nasa bazaar ka no? If there is such a thing na alcohol fair, no? Oktoberfest, kung ano man yan. Okay? Pumunta doon, pumunta. Binili niya ngayon yung product ni B. 3 bote, 15,000 ulit. Tig 5,000 isa. Nung pag-uwi niya, hindi pala wine yung binenta. No? Soft drinks pala. No? So, nung ininom niya, pumuputok-putok pa, di ba? Hindi swabe. Nung pala, ang nilagay doon, Dr. Pepper pala. Di ba? Yung Dr. Pepper, kulay pula ba Dr. Pepper? Ganon. Something like that. No? Anong tawag sa fraud na yon? That is incidental fraud. Why? What's the meaning of incidental fraud? Incidental fraud is fraud in the performance of the obligation. Hindi po sa attainment or ano ba? Hindi po sa procurement of the consent of one of the contracting parties. Sa consent po ng contracting parties, wala pong problema. Okay? Wala pong insidious words, walang inducement na naganap. Talagang si A gusto talagang bilhin yung produkto ni B. At si B gusto niya ibenta yung produkto niya kay A. Wala pong problema doon. Ang naging problema natin sa facts, nung ibinigay na ni B yung property niya kay A, ay yung thing sold, property tuloy, yung thing sold kay A, hindi pala yun yung pinag-usapan nila. Hindi pala yun yung terms ng contract. Wine ang binili, soft drinks ang dumating. That is incidental fraud. So, kung nababasa po kayo ng mga examples before sa Oblicon, may mga nababasa kayo examples, at hindi niya ma-decipher, hindi niya ma-delineate kung ano ba ang isa o ano ba yung isa. Ganyan po ang style. If you want to clearly distinguish two related but opposite principles, ang examples nyo dapat similar. May binabago ko lang na konti. Kung makikita nyo po sa reviewer natin, sa discussions natin, when I make examples, napakadalas, binabago ko lang ng konti yung facts, nagbabago na yung sagot entirely. Kasi noong una sa pula tayo, nung pangalawa sa puti na pala yung sagot. Okay? How does that happen? Kasi nga, totally opposite sila. So, yung isa, dito tayo sa side A. Let's reverse it. Dito tayo sa side B sa isa. Nagkaroon ka ng reflection. On both sides, may illustration ka. Ang ginagawa ng ibang mga law students, ginawa ko din to before, to illustrate, sabihin natin, causal fraud. Ibang-iba yung example kumpara doon sa example na ginamit sa incidental fraud. Paano kung natuto? Di ba? You're cheating yourself in that scenario. Kasi you're just, paano ba? You're just making illustrations or you're just creating illustrations so that you can feel that you complied with the requirement of making examples. Diba? So parang feel mo lang sa sarili mo, may peace of mind ka na, kaya kong i-illustrate. Okay, so pwede na yan. We can move on to the next topic. Mali po yun. The point of making illustrations is for you to have comprehension. Hindi lang for the sake na mayroon kang example dyan at masasabi mo sa prof mo. Diba? Kung alam nga to nung sabihin natin, kung nalaman to ng mga first year students, imagine kung gagawa ka talaga ng example sa prof mo. Very similar, tinwist mo lang ng konti. Doon ka magkakaroon ng matataas na grades. No? At yun din yung hinahanap sa inyo. You need to make examples for the purpose of clearly distinguishing two opposite but related principles. That's how it works. No? So, ayan. Medyo nag-tangent na tayo. So, yun po ang example ng causal fraud. Yung una nating example, di ba, nagkaroon ng sales stock. Yung pangalawa, walang sales stock. Madaya lang talaga si B. Incidental fraud.
In both scenarios, pwede po ang preliminary attachment. Why? Kasi may fraud nga, di ba? So pwede tayo mag-ano. So anong pwedeng gawin ni A? O di mag-file siya ng ano, no? File siya ng... So ano ngayon ang pwedeng gawin ni A? Laban kay B. In either scenario. O di mag-file siya ng action for ano? Annulment. Di ba? Of contract of sale. Kasi nga, ano yun eh? Yung una, no? Causal fraud. Papa-annul mo kasi dinaya ka eh, di ba? Sinales to ka. Annulment. So ibalik mo yung ibabalik mo yung bote na binigay sa'yo. Balik mo, hindi naman wine yan eh. Di ba? O on the other hand, dapat ibalik ni B yung pera na binigay sa kanya ni A. Yung perang binayad. O paano ngayon pag walang maibayad si B? Ano remedy ni A? Sabihin natin, napakamahal na wine, hindi lang 15,000. No? 100,000 isang wine. May 1 million nga isang ano, isang bote ng wine eh. Di ba? Sabihin natin 100,000 isang wine. O 300,000 yun. Aba, hindi na balik na pera yan. Paano ngayon? Pwede mag-rate of preliminary attachment si A laban kay B. Kung si B ayaw ibalik talaga yung pera. No? Or kung natatakot, yun pala, no? So, ay ibalik, syempre, pag ayaw ibalik ni B yung pera, magkakaroon ng kaso. Okay, pagkaso pa lang, natatakot si A na baka si B hindi na talaga magbayad, takbuhan siya, mag-attachment na siya. Bakit pwedeng gawin yun? Kasi may propensity na to ano tong tao eh. May propensity na siya to defraud persons. Kasi nga dinefraud na siya during the perfection of the contract. Di ba? So ngayon, justified na po si plaintiff to file an application for issuance of a writ of preliminary attachment kasi nga, baka dayain siya ulit later on. Panalo siya sa kaso, magkaroon ng final and executory judgment in his favor, pero wala din siyang makukuha. Kasi nga, tumakbo na si B. May propensity na eh. No? So, yun. No? So, same thing po sa incidental. No? May propensity na kasi to defraud persons. So, ano naman dito sa incidental fraud? Di ba, hindi ka pwede magpa-annul dyan. Ang ipa-file mo dyan, Article 1170, damages. Di ba? Yeah. Damages ipa-file mo dyan. No? Pwede ka rin mag-file ng ano, rescission. Di ba? Pwede ka mag-rescission din under Article 1191, di ba? The power to rescind is implied in reciprocal ones. This is a reciprocal contract. Reciprocal obligation kasi contract of sale. Each party is bound to do something to the other. Diba? Each party is obliged to do something in favor of the other party, no? So bali, 'di ba? It's a reciprocal obligation. So pwede siyang mag-action for damages, pwedeng mag-action for rescission with damages. Bahala na siya, 'di ba? O di pag nag-rescission siya. Oh. Ganun ulit, balikan. Balikan ng property. O, babalik ko sa iyo yung binigay mong soft drink sa akin na Dr. Pepper. Balik mo sa akin yung binayad ko na pera. O paano nga? Kinakabahan si A. Baka hindi tumagal ang kaso, umalis na yan si B kasi nga manloloko eh. Pwede na siya magpa-attachment. Why? Kasi there was previous fraudulent conduct. So kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, fraud lahat. Gusto ko lang ma-illustrate sa inyo talaga na yun ang commonality niyan. Yan pala isa ko pang tip, no? Mahaba pang panahon para makapag-review. Kung may mga mahahabang listahan na ganyan, no? Mahahabang enumeration, tingnan nyo lagi kung merong commonality between 1, 2, 3, 4 items. Kasi yung commonality na, yung common feature na yung commonality, yung common feature na yun yung magiging compass nyo. No? Para ma-navigate nyo lahat. No? That's your compass. Ma-navigate may number 1, number 2, number 3. Ganun ang style pag ganyan mahaba. Ang ginagawa ng iba, pag nag-memorize, i-memorize yung each word ng paragraph na yan, mahihilo ka talaga. Hindi ganun ang pag-aaral. You memorize after you understand something. No? Okay. Anyway, I'm here for you. No? Kaya nga ako andito para mapadali na. No? So, pag nag-aaral kayo or pag nagbasa pa kayo, no? Kahit pa paano, may compass na kayo. No? Okay. So, there's another instance under Rule 57, no?
Last, no? Last ground. In an action against a party who does not reside and is not found in the Philippines, or on whom summons may be served by publication. Dito po sa senaryo na to, wala pong fraud, tandaan nyo. Walang fraud dyan. Just so happens na pwede kang mag-file ng preliminary attachment kasi nga, hindi mo naman mahahabol yung defendant at all. Hindi man po fraudulent, hindi man budol yung defendant, hindi ka naman makakapag-enforce ng kahit ano. Kasi nga nasa ibang bansa, does not reside or is not found in the Philippines. Diba? Yun yung una. O di magpa-attachment ka. Ano i-attach mo dyan? If mayroon pong property located in the Philippines with defendant, if he or it, no, has any property located in the Philippines, we attach these properties or this property just in case, no? So, throwback lang tayo ng konti. 'Di ba? Sabihin natin action for collection of sum of money against a person who is not residing and not found in the Philippines pero may property sa Philippines tapos nagkaroon ng attachment, mako-convert po yung action in personam to action quasi in rem. 'Di ba? Before action in personam yan, malamang collection of sum of money yan eh. It's an action uh, it's an action that will that is seeking, 'di ba? Personal liability from the defendant, 'di ba? Okay. Ngayon, pag nag-file ng preliminary attachment 'yan, mag-iiba na. Kasi nga may property ng burdened. 'Di ba? Meron ng property, the property of the defendant was now subjected or is now subjected to a burden. What's that burden? The attachment, 'di ba? So it becomes an action quasi in rem. O dahil action quasi in rem na siya, tangent ulit tayo, hindi na natin kailangan ng jurisdiction over the person of the defendant. 'Di ba? Jurisdiction over the rest is already sufficient. Once jurisdiction over the rest is acquired, we proceed with the action. 'Di ba? Okay. Okay, sige, no? By the way pala, no, to clarify lang, no, para medyo i-recall lang din natin, no. Ang precise meaning po ng action in personam is an action is a proceeding to enforce personal rights and obligations against the defendant, against the person, no? Another definition is another definition natin. Another definition is an action against the defendant on the basis of his personal liability. Okay. Sige. Let's move to the next discussion, no? Next tayo. Doon naman tayo sa those who can be served by publications, no? Okay. Punta tayo sa baba, no? Meron akong notes for this one, no? Throwback lang tayo ulit. Who can be served, no? By publications, no? By publications. Who can be served by publication? Saan ba siya? Ito. When is summons by publication allowed? If the foreign private juridical entity is not registered in the Philippines or has no resident agent but has transacted business in the Philippines. Okay? In any action, ito pala, no, hindi ito, huwag niyo muna pahirapan yung sarili niyo rito. No? Ang prediction ko dyan, kung magtatanong man ng extraterritorial service, meaning summons by publication, tatanungin kayo dyan, dun sa Section 17, Rule 14. No? Hindi sa Section 14, Rule 14. Okay. Ano pa yung mga instances when summons by publication is allowed? In any action where the defendant is designated as an unknown owner or his whereabouts is unknown, di ba? And cannot be ascertained by diligent inquiry. Tagal ko diniscuss yan last time, no? Sa Rule 14.
Next, ito, no? Sababa muna tayo. When any action is commenced against the defendant who ordinarily resides in the Philippines but is temporarily out of the Philippines. At ito, save the best for last. When the defendant does not reside and is not found in the Philippines, and the action affects the personal status of the plaintiff, so yun yung una, di ba? Or, let's make it short. The action relates to a property which the defendant has an interest. Okay? So in essence, no? In short, ito pong Section 17, Rule 14, covered na siya nung una. Covered na siya dito salita na to. No phrase na yan. Andyan o. A party who does not reside and is not found in the Philippines. Kopyang-kopya yung Section 17. So we do not have to worry about extraterritorial service anymore. Yung provision na yon with respect to Section 1 Rule 4, 50, Section 1 Rule 57. Kasi nandun na mismo sa listahan, no? Covered na siya. So, para madalian kayo. Ano po ang cover nitong on whom summons may be served by publication? Uulitin ko, hayaan muna natin yung foreign private juridical entities. Hayaan muna natin, no? Let's not make it too complicated for ourselves, no? So, sino ang dalawang covered niyan? No? Eh di constructive service, throwback ulit. 'Di ba? Limited instances ang constructive service dalawa. Ordinarily resides in the Philippines but is temporarily out of the Philippines. At saka isa, unknown identity or whereabouts unknown after a diligent inquiry. 'Di ba? Yun lang 'yan, okay? Sige. Okay. Let's move, no? Yep, let's move. The grounds under Section 1 Rule 57 are exclusive in nature. So, hindi na po madadagdagan pa yan. Anyway, tama naman po talagang reason yun kasi ito, ang lawak po eh. Ito po talagang essence. Ito talaga ang pinaka-important na ground dyan sa preliminary attachment. Itong any action against a party. Di ba? Dinispose niya yung property niya with intent to defraud. Yan po ang essence talaga ng preliminary attachment. Ito pa lang, malawak na yung sakop niyan eh. Kaya magandang nasa huli. At saka ito, does not reside, not found in the Philippines, or may be served summons. Ay, maybe, summons may be served by publication. Yung dalawa nga lang na yun, malayo na makakating yun sa exam eh. Itong ground na to, at saka ito, no? Baon nyo yan, magandang baon yan. Kasi malayo makakating nyo pag yan tinanong sa bar exam. Okay? Etong mga to, hayaan nyo muna, no? Pero i-memorize nyo pa rin syempre. Pero mas i-prioritize nyo tong number 5 na to. At saka ito. Okay? Sige, let's move to the next topic for preliminary attachment. No? An order of attachment may be issued either ex parte or upon motion. No? Pero, uh, malamang sa malamang, ex parte po ini-issue yan. Why? Pag inintay mo pa yung motion, inintay mo pa yung hearing, inintay mo pa yung hearing ng kabila, nagkaroon na ng pagkakataong mag-dispose yan. See, ganun lang po, common sense lang talaga minsan eh. Bakit ito ang nakalagay sa rules? Ba't ito ang nakalagay sa provisions? Common sense. Malamang mag-order of attach pag nag-apply for issuance of writ of preliminary attachment yung plaintiff, sabihin natin. Dapat ex parte yan. Normally. Di ba? Pag nag-issue po yung court ng order of attachment, para pagdating ng sheriff dun sa bahay ng defendant, attachment na agad. Hindi mo magpapadala ka pa lang ng notice of hearing or something. Patay tayo dyan. Di ba? Kasi pag nakita na ko, may notice na ako, di ba? Magbebenta na ako ng ari-arian bago pa man makuha to. See? Okay. So what are the requisites for the court to issue an order of attachment, no? Sufficient cause of action, yung ground, no other sufficient security, no? So ibig sabihin nito, walang mortgage, no? Walang security interest. No? Okay. Okay na to. Tapos last, may posting of bond.
no? So sa sufficient cause of action muna tayo, no? The affidavit kasi po yung ano no, yung application mo, mag-attach ka ng affidavit diyan. The application may attachment na affidavit. The affidavit must clearly allege a cause of action against the defendant. Plaintiff defendant na lang tayo para mas madali, no? If the affidavit does not provide all of the elements of the applicant's claim, the application will be denied. Okay? Let's move, no? Grounds, tandaan nyo ha, exclusive in nature. Ito pong sa no other sufficient security. If a mortgage exists, di ba? To secure the obligation, no? At yung obligation na yun ang dahilan ba't nag-file lang kaso si A laban kay B. Sabihin nga natin, collection of sum of money. Pero may mortgage naman, contract. Hindi ka pwedeng mag-preliminary attachment. Para tandaan natin, sufficient dapat. Baka naman kasi yung minortgage na property, 1 million lang, yun naman claim 10 million. Hindi rin siya sufficient. Tandaan nyo, ma-important yung adjective na to, sufficient, no? Dahil di sufficient, pwede pang mag-apply, no, for issuance of a writ of preliminary attachment. Di kung sufficient, denied yung application na yan. Okay, kasi masyado nang mababurden yung defendant, no? And posting of bond, no? Sa bond tayo. What's the amount of the bond? Meron bang fixed amount as provided by the rules? No. For preliminary attachment, the amount of the bond shall be fixed by the court. Okay? So, court ang bahala kung magkano yan. Okay? Court ang bahala kung magkano yan. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo to. Sa preliminary attachment, sa preliminary injunction, at saka sa replevin, no? Lahat po yan, hindi igagrant yung application kung walang bond. Tandaan nyo, hindi pwedeng walang bond. Kung wala kang pamband, huwag kang mag-file ng application. Okay? Please remember that, no? Lahat yan, may bond, ha? Kasi yung support pendentility, walang bond, no? Okay. Oh, now, counterband. Counterband, ito yung pwedeng i-post ng defendant in order to dissolve the writ. Para wala ng writ, no? After a writ of attachment has been enforced, no, the party whose property has been attached, di ba, may move for the discharge of the attachment wholly or in part of the security given, no? The court, after due notice in hearing, ordered the discharge of the attachment if the movant makes a cash deposit. Pwede yun ang pinakamagandang counterband talaga. Pera na no? Or files a counterband. No? Band pala is yung dumadaan sa mga surety companies normally. No? Pag sinabi ko na lang na band, kasali na yung doon, no? Dito sa counterband, kasali ni cash deposit, no? Let's clarify na nga lang din. Cash deposit or counterband. Okay. Para hindi na kayo malito, no? Baka pa ako. Baka may makalimutan pa kayo dyan, no? If the movant makes a cash deposit or files a counterband, executed to the attaching party. Okay? In an amount equal to that fixed by the court. So, yung counterband po, yung cash deposit, it must be equal to the amount fixed by the court dun sa band. Okay? In an amount equal to that fixed by the court in the order of attachment. How do we know the amount of the bond? The court will fix it. Okay? Wala pong fixed amount yan. Discharge of attachment on other grounds, no? Ano po yung pwede mga ground, no? Improperly or irregularly issued or enforced. So, pag improper, tingnan nyo na lang ulit yung requisites. Yun lang yun. May ground ba o wala? Yun lang yun. Okay? May sufficient security ba o wala? May sufficient cause of action ba o wala? O yan yun. Or that the bond is insufficient. Nung plaintiff. Hindi enough, no? Hindi enough yung binigay mo na bond. Okay. Sige. Your property is claimed by a third person, no? A third person who has a claim to the property attached may avail of any of the following remedies, no? So, ang context po nito, si A, nag-file ng action for recovery of a property against B. Si A, nag-file ng application for issuance of a writ of preliminary attachment na grant.
Nung isa-serve na ni sheriff yung attachment, no? Nung mag-attach si sheriff ng property, nakita ni sheriff si C ang possessor. So tinanong niya si C ngayon, C, ba't ikaw ang possessor niyan? Sabi ni C, ako kasi may-ari niyan eh. Kaya ako possessor, ako may-ari. So, ano ngayon ang remedy ni C para hindi siya magambala? Meron siyang tatlong remedies, no? Unahin muna natin yung nasa section 14, Rule 57, no? The third person, si Mr. C, he can file a third-party claim. We also call this as terceria. So, how can a third-party claim be filed? Tandaan nyo yung third-party claim na yun, hindi po action, no? Hindi rin siya motion. Hindi rin siya manifestation. Hindi rin siya application. Affidavit lang po siya. At kanino po isa-serve yung affidavit na to? Sa sheriff. The third person will make an affidavit stating yung kanyang right or title. Why does he have a right or title over the property to be attached? Okay. Serve niya to ngayon kay sheriff. Once na-serve na po yung affidavit na ito kay sheriff, the sheriff will not be bound to keep the property under attachment unless, no, the attaching party or his agent, so si Mr. A, nag-file ng bond, another bond, no? Another bond, no? Nag-file po ng another bond yung attaching party to indemnify the third party complainant in case, di ba, mapatunayan later on na si third party claimant talaga yung may-ari ng property. Di ba? E paano kung siya talaga may-ari? Oh, tapos nag-file ka ng, tapos, yung sheriff, ikinip pa kanyang property. Di ba? Kahit na yung third party naman talaga ang totoong may-ari niyan. Siyempre, yung third party magkakaroon ng damages. Kasi in effect, di ba, yung enjoyment ng property mawawala sa kanya. Di ba? Kasi, di ba, the sheriff will be bound to keep the property eh. Dahil sa bond mo, o dapat yung bond mo, it will answer for any damages that will be suffered by the third party. In case because the sheriff kept the property under attachment. So, tandaan nyo so in preliminary attachment po, may senaryo kung saan ang attaching party, dalawang bond ang ipa-file. Yung unang bond, ipa-file niya upon the application of the writ of preliminary attachment. The second bond is once nagkaroon po ng terceria. Para matalo yung terceria, file ka ng another bond. O de, tapos na yung terceria. O ngayon, attorney pa paano pag walang pamband yung walang pamband yung attaching party na ubos na, no? Wala na siyang kakayanan. Ano po effect? And if the sheriff shall not be bound to keep the property under attachment, hindi na po attached yung property. Dahil po doon sa affidavit nung third party claimant. Ganun po kasimple. Dahil nagbigay ka ng affidavit, automatic, I'm not bound to keep that property anymore. Eh wala namang bond na binigay yung attaching party to indemnify you as a third person. Tanong, attorney, hindi pa parang napaka-convenient naman nun. Magpapile lang ako ng affidavit, automatic. Di ba? Hindi na ala ng attachment na mangyayari. Hindi ba parang lugi naman yung attaching party doon? How convenient is that, di ba? Napaka-convenient naman nun. Napakadaling gumawa ng affidavit, tapos na, hindi na pwedeng i-attach. Lugi ba si attaching party doon? No, hindi po siya lugi. Kasi kung nagsisinungaling yung third party claimant, edi file niya ng falsification o edi pala, file niya ng falsification tuloy. File niya ng perjury. Di ba? Criminal case yan. Di ba? So yun po ang diyan, yun ang wisdom. No, yun ang wisdom niyan. So okay lang. O di mag-file ka ng affidavit, no? Pag nag-file ka ng affidavit, wala nang attachment. Hindi na ma-attach. No? Okay lang yun, no? Unless the attaching party files a bond, si Mr. A. O pag walang na-file si Mr. A,
hindi na talaga ma-attach yung property. Lugi ba si A doon? Hindi. Pag nagsisinungaling si third party claimant, filean niya ng criminal case for perjury. Okay. Next, remedy. The third party, no, can file an independent action to recover the property. So pwede pong pagsabayin 'yan. File mo ng terceria and then next week filean mo ng independent action para tapos ang usapan, 'di ba? Kasi yung terceria, ano lang 'yan, for the meantime, hindi po na completely settle, hindi po na finally settle yung issue as to who actually owns the property. Si A ba, si B ba, o si C ba, we do not know. Or para mas mabilis, no, para hindi na ganun mahirapan si C, mag-file siya ng motion for leave of court to intervene in the action. Yung action na finally A laban kay C. Tapos, ilagay niya dun sa motion for leave, i-attach niya dun sa motion for leave of court niya, throwback tayo ulit, i-attach niya dun sa motion for leave of court niya, yung complaint in intervention niya against both parties. Kaya yun, pag nag-grant ng court yun, A versus B versus C na yan. No? Laban-laban na sila lahat. Okay? By the way, no, hindi pwedeng pagsabayin to. Itong number 2 at saka number 3. Pwedeng pagsabayin yung 1 at saka 2 and 1 at saka 3. Pero yung 2 at saka 3, hindi pwede yan kasi litis pendensya to. No? Complaint yung independent action eh. Oh. Pag nag-leave of court to intervene ka, ano, i-attach mo, complaint in intervention din. Di ba? So, di ba? Tapos based yan sa same rights asserted and reliefs prayed for. Tapos magkakaroon din ng identity of parties yan. Kasi dito po sa independent action, ipa-file ni C laban kay A at saka kay B. O dito naman, pag si C nag-intervene, A versus B and C yan. Something like that, no? Ang magiging title nung case. Hindi mahirapan tayo, no? Identity of parties yan. Tapos identity of rights and reliefs prayed for. And the decision dito sa kaso na to, sabihin natin na finally settle sa kaso na to na si C talaga may-ari. It will amount to res judicata as to the independent action. Pareho lang ng relief at saka rights prayed for eh. Di ba? So, madidismiss na to. That's why, ilitis pendensya yan. Okay? Sige. Hopefully, na-get nyo po, no? So, 1 and 2 pwede pagsabayin. 1 and 3 pwede pagsabayin. Pero 2 and 3 hindi pwede pagsabayin because of litis pendensya. Okay? Let's move to the next topic. Should the right Should the writ of preliminary attachment be served before the initiatory pleading and summons? No? So, pwede bang mauna ang preliminary attachment bago yung service ng complaint at saka summons? General rule, no. Because of the rule on prior or contemporaneous service of summons. Ito yan. Tinanong sa amin to nung nasa law school pa ako. Shocked ako noon, third year law. No? Hindi ako masyado nagbabasa ng caudal. No? Yan yun. Prior or contemporaneous service of summons. Natanong din sa bar to. What's the meaning of prior or contemporaneous service of summons? It means that the service of summons, no, must be done before or at the same time as the service of the writ of preliminary attachment. Okay? Hindi pwedeng mauna yung attachment. Napaka-absurd eh. Saka naman nakakita, mag-attach ka muna, saka wala padadala yung complaint pagkatapos. Ano, basis mo to attach? Di ba, tatanungin ng defendant, ba't ka mag-attach? Wala namang kaso laban sa akin. That's the point. No? Pero tandaan po natin, itong general rule na to, may exceptions. There are instances where pwede pong mauna ang attachment bago ang service ng initiatory pleading and summons, no? Meron pong 4. First is the summons could not be served personally or by substituted service of summons despite diligent efforts. Obviously. Kasi kung hindi mo talaga ma-serve yan, whether personally or substituted, ibig sabihin, hindi mo alam kung asan. Hindi mo rin alam kung saan nakatira, hindi mo rin alam kung asan ang place of business. Diba? Kasi yan po yun, di ba? Throwback ulit. Di ba? Pag personally, nakita mo talaga yung tao. O pag di mo makita yung tao, pwede mong iserve sa residence niya to a resident, di ba? At least 18 years of age.
with sufficient discretion, pwedeng sa place of business to a competent person in charge, pwedeng sa uh, any officer of the HOA or the condo corp or the chief security officer of the subdivision or the condominium, 'di ba? In case entry was refused, 'di ba? Or email if allowed by the court. Kung hindi mo alam lahat ng information na 'yan, hindi mo alam sa nakatira, sa naglalagi, sa nag-opisina, wala kang alam. How can you expect the sheriff or the plaintiff, 'di ba? Pwedeng plaintiff din na mag-serve ng summons. How can you expect them to serve the summons first and the complaint before the attachment? It's absurd. Next, no? The defendant is a resident of the Philippines and temporarily absent therefrom. Same reason, no? Okay, kasi defendant is a resident of the Philippines and temporarily absent therefrom. Hindi kasi natin alam kailan babalik. O de absent nga temporarily. Kailan ba babalik? We do not know. So it's also impractical to require the service of summons and complaint before the service of the rate of the rate of preliminary attachment. Kaya pwedeng mauna na yung attachment bago yung summons at saka complaint. Kasi bakit? Baka kasi yung temporarily absent niya, gawin niyang permanent eh. O, sige, taga Pilipinas, temporary lang daw aalis dito. Hindi na pala bumalik. Patay tayo dyan. O, kaya pwede nang mauna yung attachment para kung hindi man bumalik yan, nakakuha na tayo ng property. Next, defendant is a non-resident of the Philippines. Obvious reasons. Napakahirap pong mag-serve. Diba? Personally or by substituted service of summons. And pag po action in personam yan, not resident, not found in the Philippines yung defendant, hindi po uusad ang kaso. Kasi, if a person is a non-resident, diba? And also not found in the Philippines, malamang sa malamang not found in the Philippines, hindi po natin ma-acquire yung jurisdiction over the person of the defendant kasi hindi ka pwede mag-personal service abroad. That's not the personal service contemplated under Rule 14. Diba? Hindi rin po yan yung, hindi ka naman pwede mag-substituted service of summons abroad din. Hindi rin po yan yung substituted service of summons contemplated under Rule 14. So, walang available. Diba? Mode to serve the summons kapag action in personam. So, how can you require, why are you requiring prior or contemporaneous service of summons kung hindi nga ma-serve? Kaya pwede na po nating paunahin. Serve mo na yung preliminary attachment. Serve na natin yung rate of preliminary attachment. That way, mako-convert yung kaso sa quasi in rem. Uusad na yung kaso. Kasi ulitin natin, nabanggit ko na rin kanina, if yan, uunahin mo yung summons bago yung rate of preliminary attachment, hindi uusad yung kaso kung action in personam yan dito. Kaya, pwede na natin, pag non-resident, ang defendant, pwede na nating paunahin yung preliminary attachment. No? Unang-una, impractical, wala nga sa Pilipinas, hindi nga taga dito eh. Pangalawa, para umusad ang kaso. Kasi, the action in persona will be converted to quasi in rem. Lastly, when the action is one in rem or quasi in rem, bakit? Bakit pwedeng unahin? Kasi nga, jurisdiction over the rest lang naman ang important. Yung person of the defendant, not necessary. So, pwedeng unahin na yung rate of preliminary attachment bago yung service of summons. Pero, kailangan pa rin ba mag-service ng summon? Mag-serve ng summons. Kailangan pa rin. Hindi pwedeng hindi ka magsaserve. Kasi violation of due process naman po yun. Pero, with respect to Section 4, Rule 58, pwede na natin paunahin yung service ng attachment, preliminary attachment, bago yung summons. Kasi nga, jurisdiction over the person of the defendant is not necessary. Isa pang uulitin ko, kailangan pa rin iserve yung summons later on with the complaint. Pero pwede mang paunahin yung preliminary attachment. Pero hindi pwedeng one or the other yan. Both must happen. Both must be served. Pero pwedeng mauna yung attachment. Okay? Sige.
last topic for preliminary attachment, no? Can previously attached property be subsequently attached? Yes. Kasi liens lang po yan. So, yung unang nakapag-attach, yun yung superior. Yung pangalawang nakapag-attach, inferior yan. No? So, magkakaroon po ng priority lang in the liens. Pag nagkaroon ng, uh, pag nagkaroon ng liquidation later on, di ba? Nung property attached, no? Okay. So, next video po, preliminary injunction tayo. Sige.